Nakalimutan din yung parang sinunod. Kinakalimutan ko. Ayun mo, medyo lakas na yung boss mo. Ano sa president? Pero hindi kasi sigaw. Parang sa presidential. Ay, hindi rin. Ikaw yung Hindi ako din. Ayaw mo naman. Beta kita naman. Ha? Nakakondom kaya? Ay, Ano na? Hindi pa game. Grabe ba yung reaction namin ni Melissa? Ano ba yun? Umano siya? Kaya Eileen. Ganun niya. Ready. Ito lang. Melissa. 3, 2, Direct. 1 minute sound check and 5 minutes airing. Radio Broadcasting Filipino is now on air. A blessed morning, everyone. This is an Only Dance broadcast. DZYX, isa, dalawa, tatlo. Tatlo, dalawa, isa, Radyo Pinas Aksyon. 8:45, pagsubok sa mikropono. Handa ng magbalita. Magandang araw, Pilipinas. Para sa balitang lokal, sinusubukan ang mikropono. Para sa balitang pampalakasan, isa, dalawa, tatlo, Radyo Pinas Aksyon. Tatlo, dalawa, isa, sinusubukan ang mikropono. DZYX, araw-araw. Para sa showbiz na latest, kasama niyo ang inyong professional na marites. Isa, dalawa, tatlo, DZYX, laging on the spot. Para sa balitang showbiz na hataw sa fresh at walang palya, dito ang chika at walang pahinga. Hatid ng programang Radyo Pinas Aksyon. Para sa 5 minutong pagbabalita. Together with our technical director, stopping this broadcast. Walang maingay. 2, 1. Live mula sa news center ng DZYX, maghahatid ng totoo at mapanindigang mga balita. Ito ang Radyo Pinas Aksyon 8:45. Narito ang mga tagapagaling balita. Sandigan ng tunay at tapat na pagbabalita. Hatid ang papanindigang katotohanan para sa masa. Ito ang Radyo Pinas Aksyon 8:45. Magandang araw, Pilipinas! Ako si Fred Maninas. Maya Payamang Pampanga, ako naman si Rica Meneses. Para sa mapanindigang balitaan, At para sa tapat na lingkod-manan, ito ang DZYX 8:45. ang oras buong kabuluan ay alas 9 ng umaga. Sa ulo ng mga nagbabagang balita ngayong araw Biyernes, ikalabing isa ng Enero 2025. VP Sara maaaring maharap sa ika-4 na impeachment complaint mula sa Kongreso. Dalawang Chinese passengers sa NAIA ay inaresto ng Bureau of Immigration. Matandang nakarating sa Pampanga, patay matapos gasain ng dating trabahador na drug addict. Rino Shine, pinaya ang Blackwater sa PBA. DZYX 8:45. Para sa detalye ng mga balita. Matapos ipagpili Pangulong Marcos sa National Security Council nito lamang linggo si Vice President Sara Duterte, pinagawa ng Kongreso may kaapat pang impeachment complaint laban sa kanya. Ayon kay House Secretary General Velasco, nagugat umano ang mga reklamo dahil sa hindi may paliwanag na dahilan na paggasta sa may 120 milyong pisong confidential funds noong 2023. Sa kabilang banda, tumanggi naman si Velasco na pangalaman ang mga nasabing miyembro ng Kongreso ukol dito. Para sa ibang pangbalita, arestado ang 2 Chinese na pasahero sa National International Airport matapos magpasa ng mga fake dokumento at visa papuntang Bangkok, Thailand. Sinapahan ng reklamo si Wang Dingru at Su Zhengru sa kanilang pag-apoy Philippine Immigration Act. Dagdag pa rito, mananatili ang 2 Chino sa holding facility ng Bureau of Investigation sa Taguig City habang pinoproseso ang kanilang deportasyon. Magbabalik ang Radyo Pinas Aksyon matapos ang isang paalala. Ang init naman, wala lang tayo po ng masisinungan. Oo nga eh, labis na kasi ang pagpuputo ng mga puno na pinapatayuan ng mga iba't ibang infrastruktura. Kung gusto mong tumulong, iwasan ang pagputol ng mga puno. Tara, tayo'y magtulungan para sa kinabukasan upang masaksihan ang ganda ng ating kalikasan. Ayon sa Presidential Decree No. 705, may ipinag nagbabawal ang pagputol ng puno
sa mga kagubatan ng walang kaukulang permiso mula sa DNR. Pinoy Italy, ang mundo'y pag-ibig. Ang mga paalalang ito ay natin sa inyo ng impilang ito. Kayo ipatuloy na nakikinig sa Radyo Pinas Aksyon. Isang lolang nakaratay sa Florida Blanca, Pampanga, nasawi matapos saksakin ng hindi nakikilala sa lari. Para sa detalye, narito si Ira de Guzman. Ira? Rita, hindi kang sinabi ng isang magandang babae nito lang ng Lunes. Kasalang mula sa Pampanga matapos siyang gahasain at patayin ng daming trabaho nito. Ayon sa mga otoridad, ninakaumulo na sa lari ng cellphone at wallet mula sa pamilya ng biktima. Dagdag pa rito agad namang naaresto ng mga pulis ang 26 taong gulang na suspect na nagkataong malungkot sa droga. Ayon na Guzman para sa Radyo Pinas Aksyon. DCYX 845. Rain or shine, bumangon mula sa bahinga at pinabagsak ang Blackwater sa PBA Commissioner's Cup. Para sa detalye, narito si Christian Ganduba. Pinatuloy ang muli ng rain or shine nila sa Painters ang kanilang tibay matapos magbalik aksyon at paglumahin ang Blackwater Bossing sa score na 122-106 sa Season 49 ng PBA Commissioner's Cup sa Philsports Arena kahapon. Bumigla si ROS Import Leon Thompson matapos magpinta ng 25 puntos sa Sama City Locom na may 22 para umusan ng Blackwater. Dagdag pa rito, inaalala ni Coach Yeng Yang ng Ilasco Painters kung handa at kakayanin ng ROS sa Blackwater bago ang bakbakan dahil sa halos 3 linggong walang pahinga. Christian Gantuba para sa Radyo Pinas Aksyon. DCYX 845. At yan ang mga balita sa araw na ito. Muling ito ang News Center ng DCYX. Maghahatid ng totoo at mukhang hindi lang makabalita. Ako si Fred At Manimas. ako naman si Ria Menezes na nagsasabi sa tapat na pagbabalita ang mga Buhay ng Pagka. 6, 7, Overtime 16! overtime 16! Pahinga lang muna kayo, sige. Biyasin na ng boses mo ang lamig! Sinisipon ako kaya malamig. Kapag daw Sana magkasipag ka na maglaban. Kaya nga, sabi ko baga kanina. Yun yung tayo maganda, hindi siya matigas. Like, you know? Nakukot on cam ka to. Nawala naman ako ng hininga, buddy. Pinatuloy muli ng